Tinupad ni Wayne ang kanyang pangarap sa Madrid at nagtapos ng kursong business management. Umuwi siya ng Pinas dala ang kanyang pangarap na makapag-business sa Pinas. All-out support naman ng kanyang mama Wise. "Kuya Wayne!" Patakbong sinalubong ni Hope ang kanyang kuya. Nagulat man si Wayne ay tinugon niya ang yakap ng kapatid. But it's quite different now. Dalagang-dalaga na si Hope. Hindi na itutulad ng dati. "Hope, your manners!" Saway ni Will. Hindi niya nagustuhan ang pagyakap nito sa kuya nila. Hindi na sila bata at hindi akma ang ganitong gestures for them. "Will," ani Wayne at niyakap din ang huli. "Mama's waiting for you at home. Welcome to the Philippines," anya at iginiya ang kapatid sa kanilang sasakyan. "Wayne!" Patakbong niyakap ni Wise ang panganay na anak. "Mama, it's good to see you again personally," anito at nagmano. "Wow, you still have the Filipino culture ah?" "Of course. Lola and Lolo were very strict and keep on reminding me that I should be a good example to everyone. Kahit malaki na ako." Natatawang wika ni Wayne sa ina. "Kuya, sa company mo kami mag-undergo ng training ni Hope. Siyang kusinera." Pangaasar nito sa kanyang kambal. "Really? Does she know how to cook?" Sakay naman niya sa pangaasar nito. "Mama, pinagtutulungan ako ng dalawa." Sumbong nito kay Wise. Natatawa lang si Wise. After all those years, her children didn't let her feel alone. Even her husband left him with their 3 children. Masaya si Wise. Alam niyang patuloy lang siyang ginagabayan ng yumaong asawa. Maraming ikinuwento si Wayne kay Wise tungkol sa kanyang naging training bago siya umuwi. Kaya naman ang saya-saya niya. "Your papa must be very proud sa inyong tatlo," ani Wise habang kumakain silang mag-iina. "We will do anything for you, Mama. And besides, know that these are your dreams. Ginagawa lang namin kung anong tama," ani ni Wayne. "Well, I guess I'll be more happy kung ikaw mismo ang magtitrain kay Hope sa business world. Gawin mo siyang personal secretary mo. While Will be in charge sa iba pang business. How does it sound?" Nagkatinginan silang magkakapatid. "You looked so excited, Hope. Don't you think Kuya will be more strict sa'yo?" ani ni Will. "I'm the only princess of this family, so I think hindi naman ako pahihirapan ni Kuya. Right, Kuya?" Nakangiting wika ng dalaga. "The heck, bakit ba hanggang ngayon ganitong nararamdaman ko? She's my sister but every time she smiles at me, parang may kung anong damdamin ang napupukaw sa puso ko." Tanong niya sa sarili. Hindi tuloy niya napansing nakatitig ang mga ito sa kanya. "Right, Kuya?" Untag nito sa kanya. "Let's see. If you will be a good secretary, why not?" Sagot na lang niya at saka muling itinuon sa pagkain ng atensyon. "Why is the both of you so mean to me? I can be as good as you too." Maktol ni Hope. Nagkatawanan naman ang dalawang binata. Kahit kailan kasi, pikon si Hope. "O siya, tama na. I know all of you excel in different aspects, so better not compare yourself to anyone, okay?" Tumango naman sila habang si Hope ay sinimangutan ng kambal na nakangisi pa rin at halatang nangaasar sa kanya. Naging abala ang mga sumunod na araw kay Wayne. He's preparing everything para sa company. Malaki ang responsibility na nakaatang sa kanyang balikat. Hindi siya pwedeng mapahiya sa pamilyang kumupkop sa kanya. Though he still uses his own last name, Wayne Bayman, his foster parents were Iranian. Ngunit hindi mo aakalaing marunong siyang managalog. Lumaki siya sa poder ng kanyang kinikilalang Lolo Helson. "Ma, bakit kailangang palitan ng liang name ko?" Tanong niya kay Wise. "Wayne, you know that your grandpa doesn't want issues, right? Isa pa, you're part of our family. You belong to Lee family, so bakit parang ayaw mo?" "I'm just worried about my credentials and everything. Isa pa, all my documents are Bayman." "I know your concern. That's why we changed everything. Don't worry about it anymore." Hindi niya maintindihan pero hindi siya pabor sa nangyari. He felt that he lost his own identity. "Is there something wrong, Wayne?" Tanong ni Wise. No ma. Anyway, thanks." Anya at magalang na nagpaalam dito upang makapagpahinga. Nakasalubong niya si Hope sa daan. Lihim na naman siyang napamura dahil sa ayos nito. She's wearing a loose white shirt at nakamaong shorts. She's cute with her outfit. Dagdagan pa na, paikot-ikot ito habang nakikinig ng music
at mukhang hindi siya napansin hanggang sa matisod ito sa vase dahil nakapikit ito habang nagsa-sound trip. Hope! Agad na dinaluhan niya ito upang hindi tuluyang bumagsak sa sahig. Nanlaki ang mata ni Hope sa bilis ng pangyayari. May mga matipunong katawan siyang nadaganan. She is on top of her Kuya Wayne. And the most shocking part is, gahibla lang ng buhok ang pagitan ng kanilang mga labi. Napalunok si Wayne. He felt something strange sa posisyong yun nila ni Hope. She can feel her heartbeat 3 times faster or more dahil sa nangyari. She blushed. Then Wayne tried to get up. He accidentally kissed her lips. Nanlaki ang mga mata ni Hope. OMG, mas lumakas ang kabog ng kanyang dibdib. Bigla silang tila nakaramdam ng pagkaasiwa. Agad silang naghiwalay na dalawa. Hindi makatingin si Wayne sa kapatid at ganoon din naman ito. Maya-maya pa'y patakbong pumasok sa kwarto niya si Hope nang makatayo. Napailing si Wayne sa nangyari. Paano ba siya magsusorry? He didn't mean to kiss her. Swear. Nakadapang sumubsob sa kanyang kama si Hope. Tinakpan niya ng una ng kanyang mukha upang hindi lumikha ng anumang ingay. Gustong-gusto niyang sumigaw. What the heck? Kilig na kilig siya sa hindi niya malamang dahilan. Kahit pa dampi lang ng halik na yon sa kanyang labi. It brings her identified sensation. Noon pa man, malaki na ang paghanga niya sa kanyang Kuya Wayne. She wanted to meet someone like him. Para sa kanya, ito ang perpektong lalaki. Guwapo, mabait, responsable, at higit sa lahat, dedicated. Wala na yata siyang makitang kapareho nito. Kung meron man, baka hindi pa ipinanganganak. He was her first kiss. Parang dama niya pa rin ang labi nito sa mga labi niya. Muling napangiti siya ngunit panandalian lamang dahil naalala niyang magkapatid sila. Helson and Faye visited them bago mag-start sa company si Wayne as the official new CEO. Wise, aren't we unfair to Will and Hope? Tanong ni Faye sa manugang. In what part, Mom? Takang tanong niya. Well, they should know that Wayne is not their brother. Lalo na kay Will. He deserves the possession. Kaya lang medyo bata pa siya. I know your concerns, Mom. Nasabi na rin yan sa akin nila Hiris. But Wayne is part of our family. Anak ang turing ko sa kanya mula pa noon. At alam niyo po yun. Okay, but I still think mas makakabuting alam nila, hindi ba? Mom, you don't have to worry. Alam ni Wayne ang posisyon niya sa pamilya. Kung sa bagay, anyway, where's Hope? Nasa room niya siguro, Mom. Wise, sana pag-isipan mo, lalo na ngayon. Helson changed all his documents to Lee. Parang mas natatakot ako para sa tunay kong apo. You had nothing to worry, Mom. He's a good person. Hindi niya gagawin ang naiisip niyo. I know, lumaki siyang may takot at maprinsipyo. Ngumiti lang si Wise. May point naman ang binan pero wala naman siyang nakikitang problema. Weekend came again and para kay Wayne, ito ang pinakamasayang araw. He will stay at home with his family. Buong araw niyang makakasama ang kanyang pamilya, especially Hope. Kuya, come here and join us. Yaya ni Will. Nasa billiard room kasi sila. Nanonood siya sa kambal habang naglalaro ng billiards. No thanks. Alam mo namang talo ko pagdating sa billiards. Basketball na lang, gusto mo? Anya habang lumalapit. Na-conscious naman bigla si Hope. Paano naman? Nahuhuli niyang nakatingin sa kanya si Wayne. Ewan pero iba talaga ang dating ng mga mata nito kapag tumitingin sa kanya. Kilig to the bone siya palagi. Hope, it's your turn. Huwag ka na magpa-cute kay kuya. Hindi uubra sa kanya ang pagpapakyut mo. Ani Will sa kanya. Kapag natalo kita, you'll be my slave for 1 month ha. Yun kung matatalo mo ko. And kapag natalo kita, you will act as the CEO secretary. Seriously, hindi ka rin naman uubra kay kuya sa pa-charm effect mo. Matatalo kita, makikita mo. I like the confidence. Natatawa naman si Wayne sa dalawa. Alam naman niyang hindi madaling talunin si Will. Bata pa sila. Billiards ng laro nito. Intense ang laban ng kambal, kahit siya'y kinakabahan. But as expected, Will won the game. Kumakamot sa ulo si Hope habang nakapouty lips. I told you. So paano ba yan? Nakangisi ito at talagang nangaasar. Oo na, I'll do my best para hindi mapahiya si Kuya Wayne. Well, that's good to hear, sister. Anito at iniwan silang dalawa. Hope, can we talk?
ani Wayne sa kanya. He looked so serious at alam niya kung ano ang topic nila. Sure, tungkol ba sa magiging assignments ko as your personal secretary? Sinusubukan niyang pakalmahin ang sarili. No, aside from that. About the other day, I'm sorry. It's an accident, no worries. Thanks. Ngumiti na lang siya pero sa totoo lang, para sa kanya, iyon ang pinakamagandang aksidente sa buhay niya in her 21 years of existence. Pero alam niyang may mali because they are brothers and sisters. Ready for this coming week? Pag-iiba ni Wayne. Don't worry, hindi ka mapapahiya sa akin. Sagot niya. That's my princess. Ani Wayne at niyakap siya. Oops, it's the same feeling again. Unexplainable but it feels good. Panay ang pa-cute ng mga dalagang employee kay Wayne. Hindi naman kasi maitatangging gwapo siya at talagang malakas ang dating. Kaya naman inis na inis si Hope. Feeling niya, nasasapawan siya ng mga employee. Though assistant siya ng sekretary nito, hindi niya maalis ang magselos kung minsan. Naitatanong na rin niya sa sarili kung tama pa bang nararamdaman niyang selos. Minsan kasi, pakiramdam niya, hindi na. Magkapatid kasi sila. To love Wayne more than that will be a great sin. Ang gwapo talaga ni Sir Wayne, oh. Grabe, mas gwapo pa siya kay Sir Will. Siguro kasi siyang eldest. My goodness, parang gusto ko araw-araw may meeting with him. Anang isang empleyada matapos ang general meeting ni Wayne with the team and other BOD. Naiinis naman si Hope sa narinig. Duh, of course, gwapo si Wayne. Sigaw ng utak niya. Pareho namang gwapo ang magkapatid. But Wayne's appeal is very strong. Siya nga mismo, crush ang kuya niya eh. Are you okay? Medyo concerned na tanong ni Wayne sa kapatid nang pauwi na sila ng hapong yon. Yeah, sagot niya. What's wrong? Tell me. Wala nga. Nakasimangot na sagot niya. She even looked outside the window upang hindi nito mapansin ang pagsimangot niya. Nagulat siya nang ihinto nito ang kotse. Is this because of that incident? Curious na tanong ni Wayne. Hindi na kasi sila nakapag-usap tungkol sa bagay na yon after that incident. Kaya worried siya. Baka minasama ni Hope ang nangyari. Ha? Naku, wala talaga Kuya Wayne. Biglang dumoble ang dagundong ng puso niya nang marinig ang tanong nito. If not, why are you like that? Wala. Okay. I know what will make you cheer up. Kumunot naman ang noo niya. What? Let's go to a pizza parlor. My treat. Really? Namiss ka yan, Kuya. How he wished she just call him Wayne, not Kuya. But it can't be. Napabuntong hininga siya. Why? Nothing. I just can't believe that you've grown so fast and you're a beautiful young lady now. Namula siya sa tinura nito. May bahagyang kilig sa part niya. Kuya naman eh. Kung ibang lalaki ka lang, iisipin kong may crush ka sa akin. Walang prenong wika niya. Matamang pinagmasdan lang siya nito. Let's go. Anya upang mapigilan ng sarili. He wanted to claim her lips but it's a big no. Kumain silang dalawa sa isang pizza parlor. Tuwang-tuwa si Hope. Akala mo'y magka-date silang dalawa. He even wiped the sauce na nasa gilid ng labi niya. Gosh! You're really beautiful, Hope. Anya sa kapatid. Lalo namang pinamulahan ng mukha si Hope. I'm just appreciating my sister's beauty. May masama ba ron? Nothing. Thanks. Tahimik na nilang itinuloy ang pagkain at umuwi pagkatapos nun. Wala silang imikan habang nagbabiyahe pa uwi. How's your day, twin? May pangaasar na tanong ni Will sa kambal niya. Just an ordinary day. Ang daming nagkagusto kay Kuya Wayne. Anya, iba naman kasi ang kagwapuhan ni Kuya eh. Minsan nga, iniisip ko, ampun siya eh. Wala sa loob na wika ni Will. Doon naman biglang napaisip si Hope. Hindi nga kaya? Wayne has different features with them. Ipinilig niya ang ulo. Siyempre hindi. Si Wayne kaya ang panganay sa kanila. Nasa ganoon silang pag-uusap nang dumating si Wise. Mom, can I ask you something? Ani Will. Sure, sagot ng kanilang ina. Bakit mas gwapo si Kuya Wayne sa akin? Napaamang si Wise sa tanong nito. Pero hindi siya nagpahalata. Anak, pareho lang kayo ni Kuya Wayne mong gwapo para sa amin. Anya. Joke lang, Mom. Alam ko namang hindi kami ampun ni Hope eh. Bahagya lang siyang ngumiti. Alam niyang may gustong itanong ang anak ngunit binaliwala niya ito.
Habang nagdi-dinner ay panay sulyap ni Hope sa Kuya Wayne niya. She can't help but stare at his beautiful face. Napaka-manly talaga at ang sweet. Kung sana ay hindi sila magkapatid, malamang stalker na siya nito. Hope, are you okay? Tanong ni Will sa kanyang kambal. Doon tila natauhan si Hope. Halos hindi niya pala nagalaw ang pagkain niya. Daydreaming pa more. Kastigo niya sa sarili. Diyos me, Hope, bawal ang hopya. Takte naman oh. Tumigil ka sa kakailusyon sa kuya mo. Wala. Medyo busog pa kasi ako eh. Palisot niya. Maybe because you almost eat the whole box of pizza. Wika ni Wayne. Wow, may pizza pero wala akong natikman. How unfair. Kunway pagtatampo ni Will. Don't worry bro, we take out for you. Really? Thanks kuya. Small things. After dinner ay nagkanya-kanya na sila ng gawain. Habang si Wise naman ay pinag-aaralan ng mga papeles na iniwan ni na Faye at Helson sa kanya. Those documents are Wayne's legal papers. Hindi naman kasi talaga nailipat sa kanila ang pangalan ni Wayne. Naaawa siya para rito. Hindi niya rin alam kung paanong tatanggapin ni Will na kay Wayne niya ipinagkatiwala ang company. Gayong ampun lang ito at hindi pa nga legal. Mom, can we talk? Ani Wayne sa kanya. Sure, about what? Anyang itinago ang mga documents. Nothing, I'm just curious about something. Napakunot noon naman siya. Ano bang ipinupunto nito? Does my brother and sister knows that we are not really blood related? Wayne, you're part of our family. Kahit hindi ka namin kadugo, you're still part of this family. But mom, I shouldn't take all the privilege that Will should have. I mean, he's the legal heir of everything, right? Naunawaan naman ni Wise ang anak. Noon pa man, kahit bata pa ito, alam nito ang lugar niya sa pamilya. Siguro dahil lagi yung pinapaalala ng kanyang lola Faye sa kanya. No matter what, you are part of my family. Helios and I love you so much. And we owe you as our son. Thanks, Mom. Time will come you leave that position when Will is ready to take you over. By that time, I'll have my own company to lead, Mom. I know, Wayne. She hugs him. Malaki ang parteng ginampanan ni Wayne noon sa pangungulila niya sa isang anak. Kaya minahal niya ito bilang isang tunay na anak niya. Nagsimula siyang magtrabaho sa kumpanya at ipinakita niya ang best niya sa mga investors at business partners ng mommy nila. Alam niyang darating ang panahon at mawawala sa kanyang lahat ng ito. Pero sinisiguro niyang may maipupundar siya para sa sarili at sa future niya. Sa future nila ni Hope. Call him crazy but he's madly in love with his younger sister. Si Hope ang inspirasyon niya sa kanyang trabaho. Kahit pa alam niyang isang malaking kahangalan ang nasa sa isip niya. Ano kayang gagawin ng mommy nila once na malamang mahal niya si Hope nang higit pa sa kapatid? Sir Wayne, good morning. Napasulyap siya sa kanyang sekretary na kung todo ang ngiti sa kanya. Yes? Anya pagkuway itinuloy na ang ginagawa sa laptop. Your sister's here. Anito. My sister? Takang tanong niya at biglang napatayo. May klase pa dapat si Hope ngayon. Napatingin tuloy siya sa relo. Bantulot na pumasok si Hope sa opisina at tila problemado. Is there any problem? Anyang nag-aalala rito. Kuya, anitong biglang yumakap sa kanya. What the heck? That strange feeling again. Kung bakit ba naman kasi kailangang mag-react ng ganito ang katawan niya kay Hope. Nagkakasala tuloy siya. Have a seat. What happened? Anyang giniya ito sa upuan. Kinakabahan tuloy siya. What if may boyfriend na pala ito at may nangyari sa kanila? Then ngayon ay buntis si Hope at hindi ito pananagutan. Kung ano-ano nang pumapasok sa isip niya. Si Will kasi... Anito, bigla naman siyang nakahinga ng maluwag. Si Will pala ang kasamaan nito ng loob. Akala niya kanina kung ano na. He broke up with my bestie. Then malalaman-laman ko, may bago na siyang girlfriend. Sumbong nitong parang batang paslit. Did you ask Will about it? He must have reasons. I tried to ask him but he just said that it's his own decision and I have nothing to do with it. I think you just need to give him space. And you know boys will always be firm with their decisions. Maybe he has valid reasons. You mean I'm wrong because I confronted Will? It depends when and how did you do it. Napakagat-labi siya.
Paano ba naman? Sa football field niya ito kinumpronta. Kung kailan malapit na ang game nito kanina. Bad trip tuloy itong naglaro. And worst, natalo sila. Wait, don't you have class? Napayuko siya. Meron siyang klase hanggang mamayang 4:30 ngayong hapon. And it's only 2 in the afternoon. If you're here because you want me to scold Will, well, I'm telling you, I will not do that. In the first place, Will has his own decisions in life, and you also have the same, but he must face the consequences of everything. I thought you will agree with me. Sorry sis, but I guess I need you to go back to your school. Mom will be so mad at me. Nag-cross arm siya at humarap sa ibang direksyon na waring nagsasabing, bahala ka dyan. Stop being childish. You're already 18 and yet you're acting as if you're a teenager. I'm still a teenager. Yes, but you're already in legal age. So please, act as one. You're impossible. Me? Why? I don't know. I'm leaving. Anyang tumayo at dumiretso na palabas ng office. Hope, habol niya. Damn, I hate this scenario. Ano bang pwede niyang gawin? Bakit ba kasi nag-aalburutan ng ganoon si Hope? Hindi niya siya maintindihan. Mabibilis ang naging hakbang niya habang sinusundan ng kapatid. Ngunit hindi siya nito pinapansin. Ayaw niyang gumawa ng eksena at alam niyang tsak na makakarating ito sa kanilang mommy. Ngunit huli na dahil may ilang mga empleyado ang nagbulungan at mukhang di nila nagugustuhan ng naging attitude ni Hope towards him. Nang makarating sa parking ay naabutan niya itong nakabusangot sa labas ng kotse niya. Hindi mo sana ginawa yun, pinapahiya mo ko. Anyang trying to make his Tagalog fluent kahit pas lang siya. I wanna go home, sagot ni Hope. Stop being a brat, hindi ka na bata. Inis na wika niya. Are you going to bring me home or I'll take a cab? You're impossible. You're just like Will, pare-pareho kayong mga guys, insensitive. Anitong biglang tumakbo. Hope! Habol niya kaya naman kinapanan niya ang susi ng sasakyan at sinundan ng may topak niyang kapatid. She almost hit by a car. Buti na lang at bumusina si Wayne at napalingon siya kaya hindi siya nahagip ng sasakyan. Magpapakamatay ka ba? Aba, wag kang mandamay. Sigaw sa kanya nang nagmamaneho ng sasakyan. Sa gulat ay hindi nakapagsalita si Hope. Hope! Anyway na niyakap kaagad ang kapatid na natulala. I'm here. Anya. Sorry kuya. Hingi niya ng paumanhin sabay iyak. Shh. Pag-aalo niya rito. Stop crying. Let's go home. Yaya niya. Tahimik silang bumiyahe pa uwi ng bahay. Nakatulog si Hope bagamat hindi naman ganoon kahaba ang biyahe pa uwi sa kanila. Hope, we're here. Anyang ginising ito. Bakit ba kasi naging magkuya tayo? Anitong tila nananaginip. Hope, inuuyog-uyog pa niya ang balikat nito. Nagmulat ng mata si Hope mula sa kanyang himbing na pagkakatulog. Shucks, Kuya Wayne? Anyang nanlaki ang mata. Paano ba naman sa kanyang panaginip ay may milagro na silang ginagawa? Your words, young lady. Saway ni Wayne. Sorry, nasan ba tayo? Wika niya ng mahimasmasan. Takte, pinagpapantasyahan niya kasi ang kuya niya eh. Ano ba naman, Hope? Katakot-takot na sermon ang inabot niya sa mommy nila. Una, dahil nag-skip siya ng class. Pangalawa, inistorbo niya si Wayne sa trabaho. At pangatlo, muntik na siyang masagasaan. Wala kasing inilihim si Wayne sa mommy nila. Though alam niyang magtatampo talaga si Hope sa kanya. Hope, ano bang nangyayari sa'yo? If it's Will's problem, let him solve it. I understand na naiinis ka dahil best friend mong involved. But it doesn't mean na kailangan mong mag-skip ng class. Abalahin ng Kuya Wayne mo sa trabaho. Kita mo na, muntik ka pang masagasaan because of your childlike attitude. Mahabang litanya ni Wise sa anak. I'm sorry, Mom. I promise, I will not do it again. Ani Hope na nakayuko. Nakamasid lang si Wayne sa mag-ina. Ayaw na niyang dagdagan pa ang pagkapahiya ng kapatid. How about saying sorry to your kuya too? You disturbed him. Bumaling sa kanya ang luha ang dalaga. Shh! Stop crying. We just love you that much. Kaya ayaw naming mapahama ka. Alo naman ni Wayne. Umiiyak sa balikat niya si Hope. It gives him uncomfortable feeling pero binaliwala niya. Ayaw niyang bigyan ng anumang mali siya ang lahat.
Kung bakit ba naman kasi ibang dating ni Hope sa kanya. Mukhang magkakasala pa yata siya. Hope, ang laki mo na para umatungal sa kuya mo. Saway ni Wise sa anak. Kung bakit ba naman parang naaasiwa siyang tingnan ng anak niya at ang kuya Wayne nito. Kumalas sa pagkakayakap sa kanya si Hope. Thanks, kahit na napagalitan ako. Anang dalaga at tumayo na. Walang paalam na umakyat na ito sa sariling kwarto. Sinundan lang ni Wayne ang tingin ng papalayong dalaga. Wayne, can we talk? Biglang baling ni Wise sa anak. About what, Mom? Tanong naman niya. About your sister. What about her? I want you to keep an eye on her. Bukod kay Will, wala na akong ibang pwedeng pagkatiwalaan sa kapatid mo. Can you do that? Yeah, of course, Mom. I will. Like I always do. Just be more patient. You know naman, may pagkabratang isang yan. I will, Mom. Niyakap ni Wise ang anak. Kung nabubuhay siguro si Helios, malamang masaya itong makita ang mga batang lumalaki ngayon. Seeing Wayne as one of the successful person in the industry makes her more proud of him. 2 weeks passed na lagi siyang nakabantay sa kapatid, though hindi siya ang personal na umaalalay rito. He just hired someone to look after her dahil hindi naman ganoon kadali ang pagsabayin ng trabaho at ang pagbabantay dito. Isa pa, she's not in good terms kay Will dahil nga nag-break ito at ang best friend niya. Hindi pa rin okay ang dalawa. No, mas tamang sabihing okay na si Will pero si Hope hindi pa rin. Hope, may bagong bukas na bar malapit sa kondo namin. Sama ka ba? Tanong ng isa sa kanyang mga barkada. Naku, as if namang papayagan ako. Tsaka nandyan si Kuya Wayne. Hindi ako makakapagsinungaling doon, no? Pagpapaliwanag niya. Alam mo ang gwapo na kuya niyo. Hindi kaya ampun lang siya? Sabat naman ng isa, sabay tawa. Hays, kung alam niyo lang mga sis, yan din ang pangarap ko. Naisa-isip niya. Pustahan, di makakasama si Hope. Pangaasar ng isa pa. Oo nga pala, kung wala si Will, no agad ang sagot ng mami nila. Susug pa ng isa. Poor girl. Nasa tamang edad ka na pero ganyan ka pa rin tratuhin ng family mo. Where's your freedom? Dagdag pa ng isa. Parang napipiko na siya sa mga naririnig niya kaya naman. I'm coming. Pwede ko namang sabihing nagkayayaan din. Hindi ko na namalayan ng oras. Anya. Sure ka? Paano si kuyang gwapo? Hayaan nyo na nga yun. Basta akong bahala. Kaya lang wala akong outfit. Problema ba yun? Pahihiramin kita. Okay. Ang saya-saya niya. Siguro minsan, kailangan ding mag-break ng rules. Si Will nga nagagawa ang lahat ng gusto niya. Siya hindi. Kung sa bagay, ang laki ng pinagkaiba nito sa Kuya Wayne nila. Hays, basta go siya mamaya. It's past 7 pero hindi pa nakakauwi si Hope. Kaya naman nag-aalala na si Wise. Wala din si Will dahil may gig kasamang barkada nito. It's Friday and long weekend ang mangyayari kaya lang. Sa ganitong oras, nasaan na bang batang yon? Puno ng pag-aalala ang mukha ni Wise nang madatnan ni Wayne sa sala. Mom? Kunot ang noo niya nang lapitan ito at halatang worried ang mom nila. Si Hope. Parang bombang sumabog sa kanyang pangalan ni Hope. What happened? Napatingin siya sa hagdan thinking that she's just upstairs. Kadarating lang niya from out of town dahil nasa Davao siya for 2 days. Tapos heto ang sasalubong sa kanya. Hindi pa nakakauwi ang kapatid mo. Worried talaga si Wise. Where's Will? Tanong naman niya. May gig kasamang barkada niya. Ngayon lang nangyari hindi agad umuwi si Hope. And I'm getting worried dahil hindi ko siya matawagan. Pagpapaliwanag ng ina. It's almost 9. Do you have the numbers of our friends? Anya. I don't have. Alam mo naman ang kapatid mong yon. Ewan, but I will not be calm until I know where she is. Let me handle this, Mom. Anya at saka hinalikan ito sa noo. Please, find your sister. Ani ni Wise na naiiyak na. Mom, I'll go to the police station. But before that, I need to take a look kung saan siya pwedeng mahanap. We cannot report it to the police not unless she's missing for 24 hours. And you know that. Paliwanag niya. Okay. Ani ni Wise. Nagpalit lang siya ng t-shirt at jeans saka muling lumabas ng bahay. Instead of using his car na alam niyang kilala ni Hope, ay ginamit niya ang big bike ng daddy nila. Yes, ang big bike ni Helios ay napunta sa kanya. Ang isa naman ay kay Will.
Si Hope lang ang hindi pinapayagang mag-big bike kahit pag gusto nito. Ang tagal na rin itong nakatago sa garage and sa palagay niya, mas maganda kung ito ang gagamitin. He opened his GPS tracker para ma-locate si Hope. Ayon sa tagabantay niya rito, umalis ito with her friends, mga 8:00 ng gabi. Kaya lang ay hindi na nito nasundan dahil merong emergency sa bahay nila. Hindi naman niya masisisi ang inupahan dahil hanggang 7 PM lamang ang oras nito sa kanya. Mabilis ang kanyang pagpapatakbo upang makarating sa bar na yun sa Malate, Manila. Inis na bumaba siya sa motor nang makapag-park ng maayos dahil umaalingaw-ngaw maingay na tugtog mula sa mga speaker. Dagdagan pa ng smoke yung place dahil bukod sa maraming nagve-vape ay talagang crowded ang area. Halos lahat ng naroroon ay mga kabataan at nasa mid-20s. "Hello handsome, wanna have some fun?" Anang isang babae sa kanya na halos hubad na ang suot sa knitted dress na suot na mukhang kinulang sa tela. Inilingalinga niya ang kanyang mga mata ngunit hindi makita si Hope. Sigurado siyang naroroon lang ito base sa signal ng tracker. Pero hindi niya ito makita kaya naman ipinasya niyang umorder muna ng maiinom sa counter. Nakarinig siya ng mga hiyawan na parang may mga chinicheer ang grupo ng kababaihan sa dance floor. Pero hindi niya makita kung sino ang kasayaw ng lalaking yon. Napatayo siya bigla nang makilala ang kasayaw nito, si Hope. "Are you having fun, baby?" Tanong ng kasayaw ni Hope at hinapit pa siyang palapit pa rito. "Yes," sagot niya. Medyo nakainom na kasi siya kaya nakakasayaw na siya ng ganito. Pampalakas ng loob, ika nga ng mga kaibigan niya. Naglakbay ang kamay ng kasayaw niya sa kanyang likod at hinagod-hagod ito kaya naman naitulak niya ito. "Hey, I thought you're having fun." Nakangisip ang wika ng lalaki. "Sa dance oo, pero walang bastusan." Inis na wika ni Hope ngunit hinapit siyang muli ng lalaki at sinubukang halikan. "Get off me!" Sigaw niya habang iniiyos ang mukha sa lalaking kasayaw. "Trying to play hard to get, huh?" Tila nangiinsultong wika pa ng lalaki at muling inilapit ang mukha sa mukha ng dalaga. "Let her go." Sabay silang napalingon sa maotoridad na tinig ni Wayne. "And who the hell are you?" Tanong naman ng lalaking nadismaya sa pangingialam ni Wayne. "I'm his brother." Anya't wala siyang sinayang na sandali. Inilayo niya ang lalaki sa kapatid. "You son of a Galit na sinugod nito si Wayne na inakay na si Hope na nagulat sa biglang pagsulpot niya. Nabitawan niya si Hope at agad itong tumakbo sa grupo ng kanyang mga kaibigan. Ngunit may dalawa pang lalaking dumating upang tumulong sa kasagupaan ni Wayne sa dance floor. Imbis na awatin ng bouncer ay pinagpustahan pa ang mga nagrarambulan sa floor. "Tama na, Kuya Wayne!" Naiiyak si Hope habang pinagtutulungan ng 3 lalaki ang kuya niya. Kahit pa sabihing lumalaban ito at hindi naman basta nagpapatibag sa kaaway. Hanggang sa ilang gunshots ang narinig nila at tumigil sila sa pagrarambulan. "Ang lakas ng loob niyong dito gumawa ng eksena sa bar ko?" Anang may-ari ng bar na siyang nagpaputok. Pinilit ni Wayne na makatayo kahit na nahihilo pa siya sa nangyari. 2 sa mga nakasuntukan niya ay nakahandusay sa sahig. Kung siyang nagpatulog sa mga ito, hindi na niya matandaan. "It's his problem." Anang lalaking nambastos kay Hope. "Shut up, Enrico. Ano bang kalokohan ang ginawa mo sa unang araw ng negosyo ko?" Anang kinwelyuhan ng lalaki. "It's not my fault, bro. Itong walang hiyang pakialamero eh." Anitong dinuro pa si Wayne. "Hey, your finger." Ani Wayne na naniningkit pa ang mata. Kaya niyang pagsalitaan ng masakit pero ang duruin, hindi niya yun mapapalampas. Akmang susugod siya muli sa lalaki nang humarang ang nagpaputok ng baril at itinutok ito sa kanyang noo. "Kuya!" Takot na takot si Hope sa nakikita niya. "Ako ang magdidisiplina sa kapatid ko, sir. Pero pwede ba? Huwag na kayong babalik dito." Gigil na wika nito sa kanya. "Ask your brother why I hit him." Anyway na tumalikod na. "I'll pay you tomorrow. Just tell me how much." Dugdong pa niya. He's referring to the bottles of wine na nabasag at sa ilang mga decorations sa bar. Kinuha niya ang jacket na nakasampay sa stool kung saan siya nakaupo kanina at inihagis kay Hope. "Wear that," utos niya at naunang lumabas. Bantulot namang sumunod si Hope.
Ayaw niyang nakikitang kaseryosohan sa mukha ni Wayne. Mas nakakatakot pa itong magalit kaysa kay Will. Tahimik silang nakarating sa parking. Hinahanap ng kanyang mga mata ang kotse nito o kaya ang van nila. Ngunit wala ito ron hanggang sa ma-realize niyang big bike ang dala nito. "Kuya, paano ako sasakay dyan?" tanong niya. "Ano bang gusto mo? Magta-taxi ka pa? Nakikita mo ba yung suot mo?" Napatingin siya sa sarili. She's wearing a black tube and a skirt na konting tuwad lang ay makikita ng pintuan ng langit. Dagdagan pa ng kanyang dangling earrings na umabot sa collarbone ng haba. "You don't look decent." Tugon pa ni Wayne na halata ang pagkadismaya sa kanya. "Ano ba? Bakit mo pa ako sinundo kung pagagalitan mo rin lang ako?" "Because I care for you at nag-aalala na si mommy sa'yo. Look at you. Are you satisfied now?" Tila naman nanliit si Hope. Bakit nga ba hindi niya naalala ang mommy nila? "She's so worried. Alam mong kadarating ko lang from Davao and now ikaw pang may ganang magalit?" Hindi nagsalita pa si Hope at saka nagsimulang maglakad. "Here we go again. Ano ba sa palagay mong ginagawa mo? You're so childish. Nakakainis ka." "Me? Bakit naman? Ikaw na nga ang concern namin. Then kami pang masama." "I hate you." "Hope." Anyang kinabig ito palapit sa kanya. "I hate you." Ulit ni Hope. "For Pete's sake, Hope. Huwag mo naman akong ganituhin. I'm struggling, alam mo ba yun?" Anyang pinagtutungkulan ay ang nararamdaman niya sa dalaga. "Wow ha? Struggling agad? Bakit sinabi ko bang sunduin mo ko rito? Teka, paano mong nalamang nandito ako?" "I have my own ways. Halika na." "Ayoko." "What? Can you please stop that attitude? Dalaga ka na." "I know. And as you've said, nasa legal age na ako. Kaya nga diba, I'm acting this way." "That's not what I meant when I said that you're in a legal age." "Then what?" Bigla itong huminto sa pagsasalita nang makitang mukha niya. He's struggling because he's fighting his own self na makagawa ng hindi tama. Hope is so damn tempting at nasa harapan niya ito ngayon. Parang gusto niya itong kabigin at siilin ng halik. Napalunok siya sa naisip. Gahibla na lang ang titirang pagitan ng kanilang mga labi. Nagulat siya nang hindi sinasadyang lumapat ang labi niya sa labi nito. Nanlaki ang mata ni Hope sa pagkagulat ng biglang bawiin ni Wayne ang labi sa kanya. "What the heck? Ano bang nagawa ko? Bakit ko siya nahalikan? Wayne, ano ka ba?" Kastigo niya sa sarili. Hope, I didn't." Hindi na niya natapos ang sasabihin dahil sinampal siya nito. "I'm sorry." Ani Wayne. "Umuwi na tayo." Ani Hope na nauna na pabalik kung saan nakapark ang big bike nila. Habang pigil ang ngiti sa mga labi. Bakit ganon? Kilig, imbis na inis ang nararamdaman niya. Napapailing na sinundan ni Wayne ang dalaga. Lagot siya kapag nagsumbong ito kay Wise. Ano na lang ang iisipin nito sa kanya? Hindi na siya nagsalita nang umangkas ito sa likuran niya. Kaya lang, nahihirapan siyang magpatakbo ng motor. May kuryente kasing dumadaloy sa pagkatao niya ng mga oras na yon. "Hope, anak!" Yakap ng isang nag-aalalang ina ang sumalubong sa kanila pagka-uwi ng bahay. "Wayne?" Baling naman ito sa binata nang makita ang ayos nito. May dugo kasi siya sa kanang kilay at putok ang gilid ng kanyang labi. In fairness, ngayon niya lang naramdamang masakit ang mga iyon. "Okay lang ako, ma'am." Pagbibigay assurance ni Wayne sa kanya. "What happened?" Si Hope ang binalingan nito. "Ma'am, mahabang kwento. And it's my fault kaya nagkaganyan si kuya. Sorry." Nakayukong pag-amin nito. "Wayne, halika't lalagyan natin yan ng first aid." Ani Wise. "Ako na lang, ma'am. Ako naman po ang may kasalanan kung bakit nagkaganyan si kuya." Pagvo-volunteer niya. "No, magbihis ka na't magpahinga ka. I can handle myself." Ani Wayne at tumayo na. Sungit. Ani Hope na nadismaya. "Hope, ayoko nang mauulit ito, ha?" Si Wise na umagaw ng atensyon ng anak na nakasunod ang tingin sa kuya niya. "Sorry, ma'am. Hindi ko na po talaga uulitin." Sagot niya at yumakap rito. Habang nasa shower ay iba naman ang pakiramdam ni Wayne. Para siyang sinisilihang hindi niya mawari. Kaya naman minabuti niyang magbabad sa bathtub. Pansamantala, pinipilit niyang iwinawak siyang isip sa nangyari kanina.
Hindi siya pwedeng laging ganito. Kailangan niyang dumistansya sa kapatid. Kung hindi, magkakasala siya. Matapos ang ilang minutong pagbababad sa tub, ay nagbanlaw na siya ng maayos sa shower. Nagulat siya sa mahinang katok sa kanyang pinto. Kaya naman binuksan niya ito. "Can I sleep here? Like the old days?" Ani Hope na nagpapi-ice pa. Ni hindi nga nito hinintay na makapagsalita siya. "Hey!" Anya nang makitang tila lalangoy itong biglang nagdive sa kama niya. "Bakit? Dati naman kapag umuuwi ka rito, nakikitabi kami ni Will sa'yo ah. Ngayon ba hindi na pwede?" Ani tong parang bata. "Damn, ano ba Hope? Talaga bang gusto mo akong magkasala?" Tanong niya sa sarili. "Uy!" Ani tong kinuha ang frame sa side table ng kama niya. "Hey!" Anyang aagawin sana yon. Ito ay frame ng kanilang pamilya. At sa kabila nun ay ang solo picture ni Hope nung siya graduate ng high school. "Bakit may picture ka ng graduation ko?" Curious na tanong niya. Nag-iisip siya ng alibi. He was there during the graduation pero hindi siya nagpakita sa kanya. Baka binigyan ni Tito Hiris sa'yo, sabi ni Hope. "Yeah, Tito Hiris gave that because I wasn't able to attend your graduation." Pagsisinungaling niya. He's praying na sana hindi na mga ilan pa si Hope na kung ano-ano sa mga gamit niya dahil baka makita nitong photo album na puro siyang laman. "Anong mga nandito?" Ani Hope na kukunin sanang nakabox. "Not that one." "Why?" "That's for my eyes only. That's private." Anyang hindi malaman ang gagawin. Patay siya kapag nakita nito ang laman nun at hindi siya papayag. "Yak kuya, don't tell me. Porn magazines ang laman yan. Kadiri ka." Anitong ani mo hindi dismayado talaga. "Yeah, so you better not touch it kung ayaw mong magulat." Anyang inagaw ito at inihagis sa ibabaw ng cabinet. "Ang uwi naman. Ay naku, basta sa ayaw mo't sa gusto, dito ako matutulog." Anitong nahiga na ulit. Napakamot na lang ng ulo si Wayne. Imbis na nakasando siya at boxing shorts na matutulog, kumuha ulit siya ng pantulog. Yung ternong pajama para safe siya. Kung bakit naman kasi ang kulit ni Hope, hindi ba niya maintindihan na umiiwas siyang makagawa ng hindi maganda? Malalim ng gabi ngunit gising na gising pa siya. Halos hindi siya gumagalaw sa pwesto niya. Ayaw niyang masanggi kahit konting balat ng dalaga. Nadadarang siya. "Help me Lord." Dasal pa niya. Masaya si Hope kinabukasan nang bumaba sa dining area. Sino ba namang hindi sasaya kung katabi mo sa pagtulog ang pinakamamahal mong tao, hindi ba? Heist, feeling heaven siya. Kahit pa alam niyang mukhang hindi ito nakatulog. Bakit nga ba? "Are you okay, Wayne?" Nag-aalalang tanong ni Wise sa panganay na anak. "Yeah, I'm good, Mom." Sagot niyang hindi man lang sumusulyap sa dalaga. "You look like a panda, bro. Ang laki ng eyebags mo. Dinaig mo pa akong 3:00 ng madaling araw umuwi ah." Sabat naman ni Will. "Panda talaga?" Inis na wika ni Hope. "I'm not talking to you. I'm talking to Kuya." Sagot naman ni Will. "Hey, stop. Ang aga-aga, nagbabangayan kayo. At sa harapan ng pagkain." Saway ni Wise. "I think I have to go, Mom." Pagpapaalam ni Wayne. "Sabay ako, Kuya." Si Hope. "Mamaya pa naman ang klase mo eh. Sumabay ka na lang kay Will." He's trying to avoid her. Hanggat maaari, kailangan niyang layuan si Hope habang maaga pa. "Sige na, need ko kasi mag-review eh." Paglalambing ni Hope sa kanya. "Okay." Anya, bagamat labag sa loob niyang isabay ito. "Thank you, Kuya." Anitong yumakap pa sa kanya. Childish. Ani Will na hindi nagustuhan ang asal ng kambal niya. "I'm coming too. Magre-review din ako eh." Pagkuway wika nito. Agad namang umikot ang mata ni Hope. Talaga naman, hindi ba pwedeng sila lang ni Wayne? Inis na naupo sa backseat si Hope habang si Will naman ay prenteng nakaupo sa tabi ni Wayne sa driver's seat. Laking pasasalamat naman ni Wayne sa nangyari. "Anong subject bang exam nyo?" Tanong ni Will sa kambal. "Noibi." Sagot ni Hope na umirap pa rito. "Noibi? What does it mean?" Tanong nito sa kambal. "None of your business." Iritableng sagot ni Hope. "Hey, huwag kayong magtalo." Saway ni Wayne. "Hindi kaya may boyfriend na yan si Hope, Kuya? At tinatago niya sa atin." Si Will. "Hoy, bawiin mo yung sinabi mo.
Kalalaki mong tao gumagawa ka ng kwento. Huwag kang maniwala sa kanya kuya. Ani Hope. Sus, tanda mo na eh. Magna-19 na tayo next month pero wala ka pa rin boyfriend. Ang taas ng standard mo ah. Tigilan mo nga ako Will. Kung may lalaki kang maipapakilala sa akin tulad ni Kuya Wayne, baka siya na agad ang asawahin ko. Now na. Anyang biglang napahinto. Sinabi ba niyang tulad ni Wayne? Patay na. Baka makakahalata ito. Sus, kahit nga siguro may maipakilala akong mala Kuya Wayne sa'yo, hindi ka rin liligawan eh. Pangaasar pa nitong lalo. But, excuse me no, marami akong suitors. Marami? Ni isa nga wala akong nakikita sa bahay. Napansin ni Wayne na mukhang piko na si Hope, kaya to the rescue na siya. Oops, tama na. Baka magkapikunan pa kayo. Anya sa maotoridad na tinig. Tumigil naman si Will, pero ngiting tagumpay siya dahil alam niyang inis na ang kapatid. Unang bumaba si Will sa field at hinatid niya si Hope sa main entrance. Take care, Anya. Just like the ordinary days. Ikaw din, ingat ka. Ani Hope. Napakunot ang noon ni Wayne. She sounds like uncaring girlfriend. Napailing tuloy siya. Hope naman. Habang nasa trabaho ay hindi makakonsentrate si Wayne and he hates it. Hindi pwedeng lagi siyang guguluhin ni Hope. Paano ang maamong mukha ni Hope ang nakikita niya kahit saan? Are you okay with that, Wayne? Tanong ng isang investor sa kanya. Kasalukuyan siyang may meeting ngayon pero ang utak niya ay lumulutang-lutang sa himpapawid. Let me have a final look. Sabi niya na lang. Inabot naman itong proposal at mabilis na pinasadahan ng pagbabasa. Okay, let's have a deal. Anya at saka pumirma. So, how about the yacht party? Tanong ulit ng investor. When? Kunot noong tanong ng binata. Tonight. See you there. Anitong nakipagkamay. Napabuntong hininga siya. Mabuti na rin siguro ang umattend siya sa mga ganitong okasyon to meet other people. Nang sa gayon, mabaling naman ang atensyon niya sa iba. Will accidentally open Hope's diary ng gabing yon. He is about to borrow some books lang naman sana sa kapatid. Pero yung nakasingit na picture ni Wayne ang nakita niya. And when he opened it, ayun, at nagulat siya sa mga nabasa niya. Will! Sigaw ni Hope sabay agaw ng diary niya sa kapatid. Are you out of your mind? Tanong niya sa kapatid. No. Bakit ba kasi pinakikialaman mong gamit ko? Inis na wika ni Hope. You like Kuya Wayne? No. As I've read there, you loved him. Naluloka ka na ba? Will, ang bibig mo naman baka marinig ka ni Mami. So totoo. Will, ang lakas talaga ng topak mo no. Hope ngayon palang tigilan mo na yung kabaliwan mo. He's our brother. Ano bang pumasok sa kukote mo, ha? Bakit? Natuturuan ba ang puso? Sira ka talaga. Alam mo, mabuti pang ikaw ang mag-aral sa Madrid para matapos yung kahibangan mo. Will, can't you just support me? No, I will not support crazy ideas. That's absurd. Anitong iniwan siya. Hindi na rin niya nakuha ang librong hihiramin sana sa kambal. Habang si Wayne naman ay masayang nakikipagkwentuhan sa mga kasamahan niya sa business industry. Tuwang-tuwa si Wise nang mabalitaang nakuha na naman ni Wayne ang pinakamalaking business deal ngayong taon. That's why they're celebrating it now. Napako ang tingin niya sa babaeng nag-iisa sa malapit sa deck ng yacht, kaya naman nilapitan niya ito. To his surprise, she's crying. Can I offer you something? Anya rito. Agad nitong pinahid ang luha sa mga mata at ngumiti sa kanya. You must be Wayne. Tanong nitong nakangiti. Yeah, and you are? Amaya. Nice name. Why are you here? Most of us are inside to celebrate. I can't celebrate. Care to tell me? I'm a good listener. Anyang ngumiti rito. Napangiti na rin si Amaya at saka nagkwento ng buhay niya sa binata. Nagkapalagayan sila ng loob at hindi naging boring ang kanilang gabi. Amaya is also in the business world, kaya lang nalugi ang ilang branch nito sa Davao, which is ang deal na naipanalo ni Wayne. Sorry, I didn't mean to do that. Anang binata sa dalaga. Okay lang, I think you deserve it more than I do. Marami pa namang projects na darating o kaya business deals. Sagot nito. Ginugol nila ang oras sa pakikipagkwentuhan at nalaman nito ang katotohanan sa pagkatao ni Wayne. Well,
Bibihira ang pamilyang tulad nila. Ani ni Amaya. Yeah, but sooner or later, I must give the place to the rightful heir, and that is Will. How old is he? Turning 19. Oh, kaya pala hindi nila alam na ampon ka. Yes, and walang sino man ang nakakaalam na fabricated ang papers ko as Lee. Bakit hindi mo hinayaang legal kang ampunin ng pamilyang kumupkup sa'yo? Dahil alam kong may mas karapat dapat sa pinaghirapan nila Dad. At hindi ako yun. Tagapag-alaga lang ako. Hindi ko pwedeng angkinin ang hindi sa akin. I admire you. Anang babae at inilapit ang mukha sa kanyang mukha. Ngunit tila ba nag-flashback ang mukha ni Hope sa kanyang isipan. Kaya naman naharang niya ang labi nito. Palapit na sana sa labi niya. What's wrong? Are you a gay? I'm not. Hindi lang magandang gawin natin ang isang bagay. Gayong wala naman tayong relasyon. Okay, bakit hindi natin simulan ngayon? Napapailing na inilayo ni Wayne ang sarili sa babae. Masyado siyang liberated and he hates it. Kinabukasan ay nagulat si Wayne dahil katabi niya sa kama, sa kanyang kwarto, ang babaeng nakilala kagabi sa yacht, si Amaya. What are you doing here? Gulat na tanong niya. Napasabunot pa siya sa sarili. Paanong nakauwi sila sa bahay at kasama pa niya ang babae? Wayne anak? Anong nangyari? Kumakatok sa labas si Wise. Oh no, magtago ka. Andiyan si Mommy. Parang batang natataranta si Wayne. Ngunit sa malas ay tila nangaasar si Amaya at pinagbuksan pa ng pinto ang ginang na nagulat. Sino ba namang hindi magugulat? Kung ang nakatabing lang sa magbubukas ng pinto ng kwarto ng anak mo ay isang babaeng ngayon mo lang nakita at nakatapis ng kumot. Who are you? Tanong ni Wise na nakataas ang kilay. Tita, I'm Amaya. Anyang nakangiti. Mom, let me explain. Habol ni Wayne na nagsuot ng robe. Wayne, let's talk sa library. Isama mo siya. Ani Wise. Mom, Hope. Napasabunot si Wayne sa sarili. Ang sakit ng ulo niya. Ano bang nangyari kagabi at halos hindi niya maalala kung paano silang nakauwi sa bahay nila. Kitang-kita niya ang disappointment sa mukha ni Hope nang makita sila sa ganoong ayos. Mahinang katok ang naulanigan ni Wise sa loob ng library. Maging siya'y nagulat sa nakita. But upon asking the guards, ang babaeng ito ang naghatid kay Wayne kagabi na sobrang lasing. Sinabi daw nitong nobya siya ng binata kaya naman pinatuloy siya ng mga ito. Naupo si Wayne at si Amaya sa harap ni Wise na naka-cross hands sa sobrang pagkadismaya. Who are you? Tanong niyang kay Amaya nakatingin. Sorry tita, ako ang naghatid kay Wayne kagabi. Sinabi kong girlfriend ako ng anak niyo para papasukin ako ng guards. Pag-amin ni Amaya. Wala namang kaso kung girlfriend ka ni Wayne, iha. Ang sa akin lang, bakit ganun ang nadatnan kong sitwasyon niyo kanina? Mom, walang nangyari. Promise, I know myself, Mom. Paliwanag agad ni Wayne. Wayne, you're in a legal age. And I think you know this already. But the thing is, Mom, I swear, I didn't touch her. Tumingin si Wise sa dalagang kasama ng anak. Gusto niyang marinig dito ang totoo. I like your son, yes. But honestly po, wala namang namagitan sa amin. Tila naman nabunutan ng tinik si Wayne sa lalamunan. At least, hindi siya nito ipinagkanulo o ginawa ng kwento. Ayaw niyang saktan ng mami nila. Ayaw din niyang saktan si Hope kaya magpapaliwanag siya rito. So bakit ganon ang ayos niyo kanina? Tanong ulit ni Wise. Tita, I swear, wala kaming milagrong ginawa ng anak niyo. Nagkataon lang na mainit kagabi. Nahihiyang amin ni Amaya. Good, at least hindi ako biglang maghahanap ng wedding coordinator at kung ano-ano pa. Ayokong maiskandalo si Wayne. May pangalan siyang pinanghahawakan. Naiintindihan ko po, ani ni Amaya. Bagamat naging malinaw na kay Wise ang lahat, naroroon pa rin ang pangamba niya. Ayaw niyang madungisan ng pangalang iniingatan ni Helios sa maraming taon. Kilala sila sa food industry at ilang restaurants na rin nila ang pinamahalaan ng anak. Bukod pa sa negosyo nito sa planta ng asukal at canned goods. Mula nang mangyari ang insidente with Amaya, ay naging malayo na ang loob ni Hope sa kanya. Iniiwasan na rin siya nito, lalo na kung magkakasalubong sila sa bahay. Tulad ngayon, umalis sina Wise at Will at sila lang ang naiwan sa bahay ngunit parang hindi sila magkakilala.
Ang laki ng naging epekto kay Hope ng tagbong yon. Iniisip niya ang baliwala lang kay Wayne ang halik na yon. "Hope, can we talk?" Tanong niya nang makasalubong ito. Iiwasan sana siya ng dalaga ngunit hindi naman niya magawa. Na-corner na siya ng binata. "Wala ako sa mood," sagot niya upang makaiwas rito. "Wala sa mood o ayaw mo talaga akong kausap?" "Ayaw kitang kausap. Ayokong isipin mong selfish ako pero yun ang nararamdaman ko. I was hurt nang makita kita with other woman." Simula niya. "Hey, there's a misunderstanding." "Anong misunderstanding? Ano yun? Wala lang? She's with you the whole night and alam kong may nangyari sa inyo. Ang masakit lang at nakakainis is nasasaktan ako kahit wala naman akong karapatan. I'm so stupid to make the biggest mistake to love my own brother. Narinig mo ba? Mahal kita. Mahal na mahal kita kahit nung bata pa tayo. And this love is not ordinary love. Alam ko sa sarili kong iba. Pero mali." Luha ang umamin sa kanya si Hope habang pinaghahahampas ang dibdib niya. Nayakap niya ang dalaga. Call him crazy but he's happy sa mga narinig niyang confession nito. And he wanted to admit the same thing sa dalaga. Siguro, ito na yung tamang panahon para malaman din ito ang totoo niyang nararamdaman. "I also love you, Hope." Anya. Napahinto si Hope. "I loved you more than a sister. Noon pa mang mga bata pa tayo. Kaya lang, alam kong hindi pwede. Kaya nga hanggat maaari ayokong kasama ka. Not because I really don't want to be with you, but I felt the temptation of wanting you whenever you're near with me." Pag-amin ng binata. Natigilan naman si Hope sa narinig. Is that true?" "Yes. I love you from the start and I just can't believe that even though I want you, I can't really have you." Niyakap siya ng binata. Parehas silang umiiyak sa sitwasyon nilang dalawa ngayon. Ano bang ginawa nila? Mali sa tingin ng lahat pero kapag nalaman nila ang totoo, baka sakaling maisalba nila ang relasyong gusto nilang buuin. Mahal niya si Hope at ito ang gusto niyang makasama habang buhay. Dala ng bugso ng damdaming inamin sa isa't isa, nakagawa sila ng bagay na hindi nararapat. "I will tell Mom about us." Anyway na hinagka ng kanyang noo. "Natatakot ako." Wika ni Hope na yumakap muli sa kanya. Katatapos lang nilang magtampisaw sa kasalanan. "Sa palagay ko, maiintindihan tayo ni Mommy." Anyway, alam naman kasi niyang hindi sila tunay na magkapatid, kaya nasasabi niya mga bagay na yon. "Huwag na muna nating sabihin. Itago na lang muna natin, pwede ba?" "But why?" "Natatakot ako para sa'yo. Para sa atin. Kailangan malaman ni Mami ang totoo. Ayokong saktan siya. Ilalayo niya ako sa'yo. I know them. Lalo na sa part ni Tito Aires." Alam naman niya ang kwento ng mga magulang at naiintindihan niya si Hope sa bagay na ikinakatakot nito. Itinago nilang dalawa ang kanilang relasyon though nakakahalata na si Will sa kakaibang gestures nila sa isa't isa ay nanahimik lang ito. Gusto niyang mahuli sila sa akto. "Hope, can I ask you something?" Tanong niya sa kambal. "Sure," sagot naman itong nakangiti. "Are you having an affair sa kuya natin?" Halos mabulunan si Hope sa juice na iniinom. Hindi niya inaasahan ang tahasang pagtatanong ni Will sa kanya. "What? Sira ka ba?" Sagot naman ni Hope. "I can sense it, Hope. Hindi ako bulag para hindi makitang masyadong espesyal ang turing niyo sa isa't isa." "Will!" "I knew it. Kailan pa to?" "Will, huwag mo kaming isumbong kay Mommy. Hayaan mo kaming magsabi." "This is ridiculous, Hope. Hanggang kailan niyo kami lolokohin? Hindi ka ba nandidiri sa sarili mo?" Napayuko siya sa sinabi ng kambal. Iyon naman ang tagpong dinatnan ni Wayne na may dalang pagkain para sa kanila ni Hope. "Sweet, Hope, Will." Tila naman nasukol ni Will pati si Wayne ng mga oras na yon. "Ikaw!" Sa sobrang galit ay sinunggaban agad ni Will ng suntok si Wayne na siyang ikinagulat ng lahat, lalo na ni Wise. "Wayne! Will! Magsitigil kayo!" Sigaw ni Wise sa mga anak na tila mga tigreng nag-aaway. "Will! Stop! Wayne!" Sigaw din ni Hope. Hinayaan ni Wayne ng kapatid dahil napagtanto niya na kung anong pinagmumula ng galit nito. "Fight like a man!" Ani Will na nakakubabaw sa kanya. "Enough!" Sigaw ni Hope at
Pilit na pumapagitna sa kanilang dalawa. Niyakap nito si Wayne at umiiyak. It's my fault. Ako ang may kasalanan. Sigaw niya kay Will na tila natauhan nang makitang umiiyak ang kambal. Labis ang sakit na nakikita niya sa mga mata nito. Ako ang nakiusap sa kanyang huwag sabihin. Huwag mo nang sabihin. Huwag muna. Humahagulgol si Hope. Tila naman naguguluhan lalo si Wise sa mga naririnig. Kaya naman tumingin siya kay Wayne na dahan-dahan nang tumayo at lumapit sa kanya. Lumuhod ito at hinawakan ng kanyang mga kamay. Mom, I'm sorry. I tried to fight for it but I can't teach my heart. Panimula ni Wayne. Tila bombang sumabog sa tenga ni Wise ang gustong ipahiwatig ng anak. Mommy, ako po ang may kasalanan. Si Hope naman ang nagsalita. Lalong naguluhan si Wise pero unti-unti nang sumisikip ang dibdib niya sa katotohanang tumatambad sa kanya ngayon. Mom, anyway na humigpit ang hawak sa kamay ni Wise. I can't believe this, Wayne. You disappoint me. Nakuha niyang sabihin bago ito binigyan ng mag-asawang sampal. Pack your things now. Ayokong makita ka sa pamamahay na to. Naiiyak na wika ni Wise. Bilang isang ina, masakit sa kanyang nangyari. Pero hindi niya masisi si Wayne. Alam nito ang katotohanang hindi sila magkadugo ni Hope. Pero hindi pa rin tama. Wayne! Mom! Will! No! Si Hope naman na humahabol kay Wayne. Stop that stupidity! Ani Will na siyang nakapigil sa kanya. You don't understand! Doon siya binalingan ni Wise at binigyan siya ng mag-asawang sampal. Where's your manners, young lady? Nakakahiya ka! Ani Wise at pumasok na sa loob ng malaking bahay. 3 months later. Mula nang mawala si Wayne sa bahay ay naging malungkutin si Hope. Dumating siya sa point na gusto na niyang wakasan ng buhay niya. Naisipan niya maglaslas ang puso sa sobrang lungkot sa pagkakahiwalay nila ng taong pinakamamahal niya. Hope, kakain na tayo. Ani Will na binuksan ang pinto ng kwarto ng kapatid para lang magulat. Hope, damn, call an ambulance. Sigaw ng natatarantang binata. Agad na isinugod si Hope sa pinakamalapit na ospital. Iyak ng iyak si Wise. Sinisisi niya ang sarili sa naging depresyon ng anak. Wayne left the country that night. Katatapos na lang itong kausapin, nakipagkita ito upang isauli ang mga importanteng papeles ng kumpanya nila sa kanya. I'm sorry to disappoint you, Mom. Alam kong masama ang loob niyo sa akin. Sa amin. But I can't help but love her. I cannot blame you for cursing me to death. But please, have some mercy to your daughter. She's your own. Ani Wayne, niyakap niya ang binata. Alam niyang pwede namang maging sila ni Hope kung tutuusin. It's just that ayaw niya maging tampulan ng kutsa ang mga ito. I'm sorry for being so hard. But believe me, Wayne, if there's someone I can trust, Hope, it would be you. But she still needs to study. I want her to have a beautiful life. Anya. Thank you, Mom. I guess I gotta go. Baka mahuli ako sa flight. Ani Wayne. Niyakap ni Wise ang nooy batang nagbigay sa kanya ng pag-asa bilang ina. Si Wayne ang batang nagbigay pag-asa sa kanilang mag-asawa noong mga panahong sobrang depress siya at tila susuko na sa hamon ng buhay. Ang binata ang kanyang naging sandigan at karamay sa pagpapalaki sa dalawang supling na iniwan ni Helios sa kanya, si Wayne. Siguro kung hindi pa ngayon, baka sa hinaharap kapag nagkita silang muli ni Hope, hindi na niya sila pipigilan. Mrs., your daughter is pregnant. Anang doktor na sumuri kay Hope after nitong maisugod sa ER. Nagkatinginan sila ni Will. This is too much. Galit na wika ni Will. I have something to confess, Will. Ani Wise sa anak. Napalingon naman sa kanya ang anak at sa pagitan ng kanyang pag-iyak ay sinabi niya ang buong katotohanan kay Will. You mean, we're not blood related? Ngumiti si Wise ng mapait. Kung bakit ba naman kasi kailangan pang mangyari to kay Hope bago niya maamin ang lahat. Dinalaw nila si Hope sa kwarto nito. Hope anak, kailangan mo magpalakas. Hindi magandang lagi kang malungkot. Makakasama sa inyo ni baby. Ani ni Wise sa anak habang hawak ang isang kamay. Baby? Takang tanong ni Hope na nasapong bigla ang kanyang wala pa masyadong umbok na tiyan.
Yes, buntis ka sa baby niyo ni Wayne. And kailangan magpalakas ka dahil hindi kami papayag ni Mami na hindi magiging healthy ang kapatid ko at ang pamangkin ko. Si Will naman ang nagsalita. Lalong naiyak si Hope sa sitwasyon niya ngayon. Paano na siya? Gagraduate pa siya. Ano nang gagawin niya ngayon? Anak, huwag kang gagawa ng bagay na pagsisisihan mo sa bandang huli. Mahal ka naming lahat. Handa ka naming tulungan para bumangon. Dahil sa pagsisikap, ay nagawa ni Wayne na makapagpatayo ng sarili niyang negosyo sa Davao. Pinatunayan niya sa mga taong hindi siya magiging talunan. Gusto niyang sa susunod na pagkikita nila ni Hope ay maipagmamalaki siya nito. Kahit na wala siyang kasiguraduhan kung magkukurus pa nga ba ang landas nila ng babaeng pinakamamahal. He's having a business with Amaya's husband. Naging magkasosyo sila sa isang resort na pinapamahalaan dati ni Amaya. Nagstay na lang siya sa Pinas at inayos ang lahat sa buhay niya. 3 years passed at hanggang ngayon, tanging isang babae lang ang nasa puso niya. Nawala na siya ng communication sa pamilya nito dahil bumalik silang lahat sa Madrid. Si Will naman ay nag-focus sa ibang negosyo abroad. Wayne, someone's looking for you. Ani ni Esteban, ang asawa ni Amaya. Who? Tanong niya at sinundan ng tingin ng taong tinutukoy ni Esteban. Si Will. Will? Anyang niyakap ang kapatid. Wayne. Anitong naiiyak na yumakap sa kanya. Nag-usap silang magkapatid just like the old days na wala pa silang hidwaan. Hidwaang hindi niya alam na matagal nang natapos. Mom is sick and she wanted to see you. Ani Will. What? Saan? Kailan tayo aalis? Anyang gustong-gusto nang makita ang babaeng tumayong ina niya. Sasama ka ba kung sasabihin ko sa iyo ngayon na? Ani Will. Mabilis siyang nagpaalam sa mag-asawa. Malaki naman ang ngiti ni Amaya kay Will. Siya kasi ang nakontak ni Will para sa setup na to. Kabado siya habang nasa biyahe sila. Isang private plane ang sinakyan nila pabalik ng Maynila. Kaya naman ganoon na lang ang kaba ni Wayne habang si Will naman ay mukhang chill lang. Alam mo, mas maganda siguro if mag-change ka muna ng damit. Kahit long sleeves lang na white. Huh? Para saan naman? Siyempre may sakit si Mommy. Kailangan new shirt. Napaka-complicated ba ng sakit ni Mom? Yes. Dahil sa naniniwala siya ay sumunod naman siya rito. Ang ipinagtataka lang niya ay bakit sa isang hotel sila nagtungo. Will, bakit nandito tayo? Tanong niya. Actually, Mom is not sick. What? So bakit tayo nandito? To attend a wedding. Wedding? Yes, your wedding. Kaya alika na. Ano? Naguguluhan man ay nakasunod siya sa kapatid. Kumakabog ang dibdib niya. Bakit ganito ang pakiramdam niya? Bakit parang isang preacher ang nakatayo sa ginawang podium ng hotel na yon? Simple lang ang pagkakaayos ng wedding area. Pumailan lang ang isang nakaka-inlove na kanta. At sa paglingon niya ay nakita niyang naglalakad si Hope na naiiyak at may kasamang cute na batang babae. Papa! Anito sa kanya at niyakap siya. Naiiyak na nilingon niya sina Will at Wise. Gayun din ang babaeng pinakamamahal niya, si Hope. Papa? Anak natin? Tanong niya kay Hope. Tumango naman ito. Magkasama silang humakbang sa altar at tila nananaginip siya. Alam mo bang tungkol dito? Tanong niya kay Hope. Hindi, kanina lang. Pag-amin nito. Nagsimula at natapos ang seremonya na tila pareho pa rin silang nananaginip na dalawa. Walang taong lumipas ang hindi si Hope ang nasa isipan niya. Nagulat siya sa realisasyong sila Wise din ang gumawa ng paraan para magkabalikan sila. Both of you deserve to be happy. And ayokong lumaki ang apo ko na walang ama. Ani ni Wise sa kanya. Thanks Mom. Hindi ko po alam kung paano kayo pasasalamatan. Ani ni Wayne. Last year pa sana to kaya lang masyado pang baby si Wayne Yop. Sagot naman ni Will. Napayakap siya sa kanila. How will I not love the person who complete me? Ani ni Wayne sa asawa. Oo na. This time, it's for real. Mahal na mahal kita. Sagot ni Hope at ginawaran siya ng halik. Wakas.